So, wala akong nakikitang mali. And then, let's check. Build natin yung project. And then, let's say for example, 5, 4, 3, 2, 1, basic. I-arrange natin. So, yun, 1, 2, 3, 4, 5 siya. And then, if sabihin natin na parehas yung 5 sa uli, doon makikita natin, tama lang. And then, if ito ay naging mas malaki sa lahat, 1, 2, naging 2, 3, 5, 5, 4, 143, nandun na, makikita natin na pwede nating gamitin siya kahit gaano kadaming digits. So, hello everyone. In this video, ang pag-uusapan naman natin is kung paano gumawa ng C#.NET program kung saan ma-arrange natin ang iba't ibang digits based on their value. Let's say for example, nagbigay tayo ng apat na numbers, and ang value ng unang number is 5, tapos pangalawa ay 4, 3, 2. Yung gusto natin mangyari, i-arrange natin siya from lowest to highest. So itong code na ito is magiging applicable to sa kahit ilang digits or ilang numbers. Kaya maganda na paliwanag natin. So magsimula muna tayo, paliwanag natin siya sa pinaka-simple. Gawa tayo ng, kunyari ay 4 digits or 4 numbers. Nandito sa likod natin para mas madaling paliwanag ang 4 digits na yun. Tapos lalagyan natin kunyari ng value. So dito, nilagay ko dito ay may nalagay dyan num1. Yung kunyari yung yung variable, and then num2, kita nyo naman yan, and then num3, num4. So lagi kapag naglalagay tayo ng value sa isang variable, i-assume natin na merong pinakamataas. So itong nire-represent ng laman ng num3, at pinakamababa, ito yung nire-represent ng num4. So yung code natin, hindi tayo gagamit ng methods or class, simpleng if statement lang. And para magawa natin yun, gagamit tayo ng variable na temporary. So gagamit tayo isang pang variable na gagamitin natin pangsalin ng ating mga gagawin dito. So papangalan natin siyang temp. Ayan, temp. And magagamit natin to, malaking bagay ito para sa gagawin natin code. So ilagay natin siya dito sa pinakalikod. Yan. Okay, may num2 tayo, may 1, 2, 3, 4. So anong gagawin natin? Ito ay isa siyang sorting algorithm na ang sabi ni ChatGPT ay pinakamalapit na sorting algorithm dito is selection algorithm, which is parang ganito. Pakita ko lang sa hindi, drawing ko na lang. Meron naman tayo dito. So let's say for example, ito ang num1, num2, num3, and num4. Ang gusto natin gawin, i-compare natin yung num1, baliktad ata, pero compare natin yung num1 sa num2, and pagka mas malaki ang num1 sa num2, gusto natin pagbalik rin natin yung posisyon nila, dahil gusto natin ang pinakamalaki ilalagay dun sa num4. So bakit sa num2 na lang natin ibibigay? Dahil gusto natin isa-isahin yung number. So ang gagawin natin, i-compare natin itong num1 sa num2, then num3, then num4. And then kapag itong num1 nandun na siya sa tamang place niya, kunyari ay itong pinakamalaking value, nandito na siya, titingnan naman natin ang num2 kay num3 at kay num4, and then so on so forth. Bakit hindi na tayo bumabalik dito? Bakit hindi natin ginawang num2, num1, and then num3, num4, hindi na bumalik si num3 kay num2, num1? Ang dahilan is na-compare na natin siya kay num1 nung nagsimula pa lang tayo, at na-compare natin si num2 nung nagsimula pa lang tayo. Itong pinakasimula natin na
if statement, eh, madadaanan na yun. So, yun lang. Ang gawin natin, ipakita natin siya dito sa mga basa na to. So, ang problema natin, kaya kailangan natin ng temporary variable, ay hindi natin kunyari, itong dalawang to, hindi natin sila papalit ng laman ng magic, kasi paano ko ba ito gagawin? Hindi naman, wala namang inumin ko tapos ibabalik ko hindi natin hindi natin magagawa yun. So ang kailangan natin gawin ay gumamit tayo ng isa pang variable na doon natin ilalagay si unang number na gusto nating ilipat. So anong step? 3 steps to. Una, if kunyari greater si num1 kay num2, lahat ang gagamitin natin condition is greater. Greater kay si num1 kay num2, gusto natin na si num1 ay ilagay sa temporary. So bububo natin laman ni num1 kay temp. So wala na laman si num1. Pangalawa, gusto nating dahil natin sila, pinag-compare natin, gusto natin na ang laman yung num2 is pupunta kay num1. Tapos, ang last step, yung sa 3-step sa 3-step process natin, ay yung laman ni temp, ibibigay natin kay num2. Dali lang. So, napagpalit na natin yung position ni num1 at ni num2. Yung value nila, hindi yung position pala. So, nagawa na natin yung step na to, yung unang step. Balik natin. Nagawa na natin yung unang step. Now, mahaba to, pero para mas lalo natin maintindihan, iisa-isahin natin. Ilang bang permutations ito? 1, 2, 3, 4, 5, and then 6. So, isa-isahin na natin para makita natin yung kalalabasan if tama ka ba. So, tama na. Meron tayong isang natapos na if statement. Yun lang yung 3 steps sa loob ng if statement na yun. So, pangalawa natin if statement, gaya dun sa sinabi, kailangan naman natin gawin dito. Nakakapagod to. Ay i-compare siya sa num3. So, after natin i-compare sa num3, if num1 is greater than num3, laging greater than, gagamitin natin. So, num1 is greater than num3. Hindi. So, wala tayong gagawin. Hindi naman papasok sa dahil ito, mas maliit siya sa num3. So, ang gagawin natin na code, sa sunod na. Pero ang code natin doon ay katulad lang nito. Una, ilalagay natin sa temp. In case na mas malaki kasi si num1 kay num3, lagay natin sa temp. Ilalagay natin si num3 kay num1, and then yung temp ilalagay natin kay num3. Okay? So, ang sunod natin gagawin is kay num2 kay num1 at kay num4. So, okay na to. And then, tingnan natin. Is num1 greater than is num1 greater than num4? So, hindi. So, wala tayong gagawin. Tapos na to. Punta naman tayo kay num2. I-compare natin siya kay num3. Okay, yan. Kita nyo. So, si num2, greater ba siya kay num3? Hindi rin. So, even na hindi siya greater than, hindi mag-execute, lalagay pa rin natin yung code na 3-step process na pinag-usapan natin kanina. And then, after nung pag-compare kay num2 at num3, compare naman natin siya kay num2 at saka num4. Is num2 greater than num4? So, hindi. Ano tayong gagawin? Punta na tayo kay num3 at kay num4. num3 at num4, compare natin. Is num3 greater than num4? So, ang gagawin natin, lagay natin ito sa temp. Una, num3. Lalaman natin sa temp. So, tuloy lang natin. Medyo nabubuo ng konti. Wala akong basahan ako. Okay.
Unang step, naibigay na natin si num 3 kay temp. And then, ngayon, bibigyan natin si num 4 kay num 3. And then, si num, si, si temp, ibibigay niya yung laman niya kay num 4. So, yun yung 3-step process. Mahalaga na magkakasunod-sunod sila kasi kapag inuna mo na ilagay si num 4 kay num 3, ay mawawala yung value na nakalagay kay num 3. So, pag nilagay natin yan, mawawala na yung ganun kalaki. Hindi natin makukuha yun. So, mahalaga na i-preserve muna natin yung sa temporary variable and then tsaka natin siya ilipat. And then after nun, balik na natin sa num 4 yung value ng 10. So, ito. Nagawa na natin yung 3 to 4. So, nagawa na natin yung 6 permutations para lang so, ayun. Nilagay na natin yung largest number dun sa num 4. Pero makita natin, bakit ganyan pa rin yan. Hindi pa rin ayos. Dapat ito, yan dito sa pinakahuli. And then, palit sila. The way na nag-work yung program natin is, yung unang if ay, if num 1 is greater than num 2, ay laging re-return siya as true hanggang mas malaki itong si num 1 at kay num 2. So, ngayon, hindi siya magre-return ng true. So, hindi sila magpapalit. Pero, pagka lumaki siya, ay, dito, babalik siya dun sa if statement na yun. So, after nun, babalik siya dito, check niya, and then check niya yung num 1 sa num 3. Alam kung mas malaki na natin. Hindi alam kung mas malaki ito. So, mangyayari dyan, i-execute nila to. Execute nila yung code dito sa num 1 at num 3. Anong code nun? Temp equals num 1. And then, num 3. Equals num 1. And then, num 3 equals temp. Num 1 equals num 3, and then num 3 equals temp. So, after nyo maayos yun, check nyo ulit yung num 4. Num 1 is greater than num 4. And then, punta siya sa num 2 at is greater than num 3. Mangyayari, magpapalit ulit sila ng position. Temp equals num 2. And then, num 2 equals num 3. And then, num 3 equals temp. So, ayun lang. After na i-run yan, check na uli yung mga code dito sa ilalim. Kapag nakita niya na okay na, mag-stop na siya dun sa if statements niya. And then, pwede na nating i-print kung ano yung num 1, num 2, num 3, num 4. Nasa tama na silang order. Okay? So, medyo magkaparehas na. Natapon ko kasi ata eh. Natapon ko kasi. May tubig. Kukod na natin. So, wala akong nakikitang mali. And then, let's check. Build natin yung project. And then, let's say for example, 5, 4, 3, 2, 1 basic. I-arrange natin. So, yun. 1, 2, 3, 4, 5 siya. And then if sabihin natin na parehas yung 5 sa uli, doon makikita natin tama lang. And then if ito ay naging mas malaki sa lahat, 1, 2, naging 2, 3, 5, 5, 4, 143, nandun na makikita natin na pwede nating gamitin siya kahit gaano kadaming digits. So thank you sa panonood. Kung gusto nyo hulaan kung ano yung laman ng mga tubig na to or bakit nagkaganon yung kulay, lagay nyo lang sa comment sa baba. And then maraming salamat sa panonood.
Peace. So, dito sa part na to, ay i-code na natin yung pinag-usapan natin kanina sa whiteboard at saka dun sa mga tubig-tubig. So, buksan lang natin yung ating Visual Studio and then gumawa tayo ng panibagong project. New project. Yun natin dito. Number sorter 4 digits. Lagay natin siya sa may projects lang and then create natin siya. So Windows form yan, application, and then Visual C#. Ewan ko kung bakit puti ito. But yan, okay. So simple lang gagawin natin. Nagawa tayo ng 4 na text box para for each numbers na tatanggapin natin na maglalaman sa number 1, number 2 hanggang number 4. Nahanap ko na naman yung text box. Ano ba text box? Okay, text box. Tapos Okay. And then last one for the event handler siguro ay yung button kung saan mag-create yung event kapag pinindot natin siya. So lagay natin dito is ang name is range, and then simple lang gawin natin label 1, 2, 3, then 4. Papakita na natin dito yung pinakamataas at hanggang sa label 4 na pinakamataas, and then label 1 na pinakamababa. So sa range natin lalagay yung code na yun. And first we want to accept double for the case or for the event na magkaroon ng point or decimals. And then lagyan natin ng pangalan ng num1 kagaya nilagay natin, and then ilagay natin doon kung ano yung nasa text box. Pero dahil siya ay string ang nasa text box, gawin natin siyang double or yung parehas na data type na natin. So text box 1 the text, and then ganun lang gagawin natin hanggang sa num4. And if marami pang num hanggang 7 numbers or 8 or even 20, pare-parehas lang yung gagawin natin, dadagdagan lang natin siya kagaya na sinabi ko sa inyo kanina. So for argument's sake, lagay natin na 5 digits na so try natin kung gumagana talaga siya in 5 digits. Gawin natin ay nilagay pa tayo ng text box. Text box. Yeah. So, yan. Ang pangalan niya is text box 5. Tama. And then, sinum 5. Text box 1. Papalitan natin yung binibigay nila. Huwag niyo kakalimutan to kasi kapag nalimutan niyo yan, magkakamali yung labas ng code niyo kahit tama yung nilagay niyo sa susunod. And then, huwag natin kakalimutan yung double temp or yung temporary variable which we will declare as 0 or null. Nagagamitin natin siya. So, unang if, kagaya ng sabi natin kanina, compare natin si num1 kay num2. And then, ang laman ng code natin is num1 at temp. Ilalagay natin si num1 kay temp. So, temp equals num1. And then, num2 equals num1 equals num2. And then, num1. So, nilagay natin yung and then, num2 equals temp. So, sinali natin kay temp yung laman ni num1, and then yung num2 nilagay natin kay num1, and then yung si temp inilagay natin kay num2. So, parang kaya lang ng ginawa natin. Ito yung 3-step process na ginawa natin kanina.
So, ayan. Yan lang yung execute niya. And then, mag-move on na tayo dun sa sunod na arrow. Which is, ito yung ginawa. Shucks, maliit pala ako. Pero, kung kita niyo yan, ito yung, yung sinusunod natin na pattern. So, try natin num1, num2, num3 pala. And then, so si temp ilalagay natin yung laman ni num1, num3, then num3, then may temp. So kita nyo yung yung ay sorry, baliktad, mali, bakit mali? Kailangan natin i-copy paste na lang to para hindi na tayo mahirapan. Pam. So 6 lang yung gagawin natin, kaya madali, hindi, dahil 5 dagdagan pa natin ng check natin kung ilan dadagdag natin. So num3, num4, and then num5. So ito naman ay check natin si num2 kay num3, num2 kay num4. Ito yung mga arrows na sinusunod natin kanina, kaya huwag kayong malilito. And then yan, sunod na natin sila mamaya. So dito sa tapos na natin to, tama na to. And then yung num1 kat num4, lagay natin tama to, num1 to num3. And then lalaman natin dito is num4, papalitan na natin yung ilalaman kay num1. And then ang laman ni num4 is yung temp. Same lang dito, 5. Gawin natin number 5 dahil sila yung sakop. And then same lang dito, num2 kung greater than kay num3, ilalagay natin siya si num2, papakilaman natin. And num2 ay lalaman na ni 3, tama na pala yun. And then 3 is temp. So 2, 4, tsaka 4. So pupansin nyo, exponentially dumadami compared sa, kunyari kung 4 na digits lang to, is 6 lang yung if statements na gagawin natin. Pero dahil siya ay 5, mas mapapadami yan. So 1, 2, yung kay 3, 4, 5, and then start tayo kay 2, 3, 4, tsaka kay 5, 10. And same here, papalitan na natin yung 5, 4, gagawin natin 5, 5. And then na tayo kay num3. Compare na natin si num3 kay num4 dahil kanan tayo. Hindi tayo babalik. Wala nang babalik-balik. Num3, 3, and then 4, and then num4. So tama to. And then galawin naman natin yung kay num5. 5, dahil 2 ay 3 pa rin to. I'm sorry, 3, sorry, 4, 5, 5. Okay, mas madali pala yan. And then kay num4 na tayo, last one, num4, compare natin kay num5. Yan, okay. So save lang natin to. And then sa baba nito, lalagyan na natin ng code yung sa label 1 ay that text equals, ko-convert na natin sa string yung num1 to num4. So num1 i-display na lang natin sila 2, 3, 4, 5. So ito ay sorry, 2,
3, 4, 5, and then same here, 2, 3, 4, 5. Save natin. So, bakit hindi na nagana sa label 5? Does not exist in the current context kasi hindi natin nalagyan ng label 5 dito. So, yan. Lagyan na natin yan. Balik tayo dito. And then, let's check kung tama. Check natin yung ating code sa num4, num5, num3, 5, 4, okay, 2, 5, 2, 4, 5 to 4, 2, 3, 1, 5, 1, 4, 1, 3, 1, 2.